Si Jesus ang inaabangan nilang tagapagligtas. Pero dahil ang nakita nila isang pangkaraniwang tao lamang, hindi sila naniwala na kayang magmahal ng Diyos. Sukdo lang siya'y maging mahina katulad natin. Sukdo lang siya'y magpakasakit at patayin alang-alang sa atin. Hanggang sa huling sandali ng buhay ng Panginoon, may mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Pero si Jesus, na natiling tapat sa Ama, naniniwala sa magandang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Kaya kahit alam niyang delikado ang buhay niya, kahit may pagkakataon siyang tumakas kaysa pumasok sa Jerusalem, pinili pa rin niyang pumasok sa Jerusalem sa araw na ito bilang pasimula ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Alam ni Jesus ang kanyang ginagawa. Alam niyang ang sasapitin niya ay kapalit ng kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Pinahayag niya ang mabuting balita, kaakibat ng kanyang mabubuting gawa. Gumawa siya ng maraming himala, pinakain niya ang mga nagugutom, pinagaling niya ang mga may sakit, pinatawad niya ang mga makasalanan. Subalit, sadyang may mga taong matitigas ang puso na hindi pa rin naniniwala sa Kanya. Si Jesus ang inaabangan nilang tagapagligtas. Pero dahil ang nakita nila isang pangkaraniwang tao lamang, hindi sila naniwala na kayang magmahal ng Diyos. Sukdo lang siya'y maging mahina katulad natin. Sukdo lang siya'y magpakasakit at patayin alang-alang sa atin. Hanggang sa huling sandali ng buhay ng Panginoon, may mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Pero si Jesus, na natiling tapat sa Ama, naniniwala sa magandang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Kaya kahit alam niyang delikado ang buhay niya, kahit may pagkakataon siyang tumakas kaysa pumasok sa Jerusalem, pinili pa rin niyang pumasok sa Jerusalem sa araw na ito bilang pasimula ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus, na siyang kaganapan ng ating kaligtasan, na siyang katuparan ng pangako ng propeta sa unang pagbasa natin ngayon, na ang lingkod ng Diyos ay pahihirapan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Minamahal kong mga kapatid, nailigtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Inihango tayo ng Diyos sa kamatayan sapagkat ang naging kapalit ng ating buhay ay ang buhay ng bugtong na anak na si Jesus. Nang sumigaw ang mga tao para palayain si Barrabas, ang ibig sabihin ng Barrabas doon ay anak ng Diyos, Bar-Abas. Ang pinalaya kapalit ni Jesus ay ang bawat isa sa atin na tumanggap ng binyag, sapagkat sa binyag tayo'y naging mga anak ng Diyos. Sapagkat sa binyag, hinugasan ng dugo ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sapagkat noong binyag, naging anak tayo ng Diyos. At ano ang naging kapalit ng bagong buhay natin kay Kristo? Ang kanyang buhay na inialay sa krus. Kaya sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa pag-aalay ng buhay ni Jesus na siyang naging kapalit ng ating bagong buhay at ng pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. Kaya ang paanyaya sa ating lahat, minamahal kong mga kapatid, ay siya sa ating mabuti ang ating kalooban, lalo na ngayong panahon ng Semana Santa. Si Jesus na mismo ang nagsabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam ni Jesus ang kanyang ginagawa, kaya nailigtas tayong lahat. Pero tayong lahat, kaya patuloy tayong nasasadlak sa kasalanan at kamatayan, madalas hindi natin alam ang ating ginagawa. Alam mo ba ang ginagawa mo noong pagkakataong nasaktan mo ang asawa mo dahil sa isang pisikal na kilos o kaya naman ay pananalitang masakit? Alam mo ba ang ginagawa mo
nung minsang nasugatan mo ang puso ng iyong anak dahil sa mga masasakit na salita na iyong binitawan o dahil ikinumpara mo siya sa kanyang kaklase, sa kanyang kapatid o sa inyong kamag-anak. Alam mo ba ang ginagawa mo nung nasaktan mo ang magulang mo dahil hindi ka sumunod o kaya na may sumagot ka ng pabalang? Alam mo ba ang iyong ginagawa nung mga panahong pinagtaksilan mo ang iyong kaibigan? Alam mo ba ang iyong ginagawa nung tinapakan mo ang isang katrabaho para lang ikaw ay makaangat sa iyong ambisyon? Alam mo ba ang iyong ginagawa nung nanloko ka ng tao? Alam mo ba ang iyong ginagawa noong mga panahong nananakit ka ng iyong kapwa? Alam mo ba na sa tuwing gumagawa ka ng kasalanan, alam mo ba na sa panahong ikay palaging tinatamad magdasal at magsimba, alam mo ba na paulit-ulit mong sinasaktan ng Panginoon, paulit-ulit mo siyang ipinapako sa krus? Kung minsan kagaya tayo ni Pilato, nagpapabuyo sa sigaw ng mundo. Imbis na piliin natin si Kristo, pinipili natin ang ibang bagay at ang ibang tao sa mundong ito. Kung minsan kagaya tayo ni Herodes, interesado lang tayo kay Jesus dahil meron tayong pangangailangan na gusto niyang ibigay sa atin. Kung minsan kagaya tayo ni Caifás, kaya lang tayo nagsisimba, kaya lang tayo naglilingkod sa simbahan para may mapatunayan sa ating mga sarili. Hindi natin nalalaman ang ating mga ginagawa sapagkat wala sa isip natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang sakripisyo para sa atin. Hindi natin nalalaman ang ating ginagawa, kaya kung minsay wala na tayong pakialam, kahit na paulit-ulit natin siyang ipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ano ang paalala sa atin ng magnanakaw na nagsisisi sa ebanghelyo natin ngayon? Tayo ay dapat magkamit ng parusa dahil sa kasalanan nating ginawa. Subalit si Jesus ay walang kasalanan. Bakit siya pinarusahan? At alam natin ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Kaya siya nasa krus. Kaya siya namatay. Dahil ang kanyang buhay ay naging kapalit ng iyong buhay. Kaya ngayong Semana Santa, inaanyayahan ko kayong mga kapatid, siyasatin ang inyong kalooban. Hayaan ninyong mabagabag ang inyong konsensya. Ano ang mga kasalanan na dapat nating pagsisihan? Ano ang mga bagay na nagawa natin na hindi natin masyadong nalalaman dahil nagpadala tayo sa emosyon, sa sigaw ng mundo o sa pagkamakasarili natin? Ngayong panahon ng Semana Santa, inaanyayahan tayo na kagaya ng maraming tao na nakita ang pagkapako ng Panginoon sa krus, umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Sana tayo ganun din. Hindi tayo ipinapakita sa atin ang pagpapakasakit at kabatayan ng Panginoon para maawa tayo sa Kanya. Hindi kailangan ni Jesus ng iyong awa. Ikaw ang nangangailangan sa awa ni Jesus. At wala kang ibang dapat gawin kundi lumuhod sa kumpisalan at humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. Sa ganitong paraan lamang natin, malugod na matatanggap ang kanyang katawan at dugo sa darating na Pasko ng muling pagkabuhay. Inuulit ko, kagaya ng sabi ni Jesus sa mga kababaihan na kanyang nasa lubong, huwag ako ang inyong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong mga sarili. Huwag ninyong iyakan si Jesus dahil naaawa kayo sa kanyang mga sugat na tinanggap. Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Dahil sa mga kasalanan ginagawa ninyo, kayo din ang masisira, kayo din ang mahihirapan. Minsan na tayong tinubos ni Jesus sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Sana piliin natin ngayong Semana Santa ang magsisi at magbagong buhay. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo kami sapagkat sa maraming pagkakataon, hindi namin alam ang aming ginagawa. Amen.
Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.